Medyo okay na po yung yung sibuyas. Lagay naman natin ngayon ang bawang. Nilagay ko na rin yung kakaunting luya kanina. Kakaunti lang, yung bang parang para matikman lang na may luya, ganon. Hindi naman siya marami. Ayan na, kapag ganyan na ang itsura ng bawang, sibuyas at luya, ilagay na natin ang ating manok. Three-fourth lang kasi tatlo lang naman kami. At ito ang ating mga spices. Ang curry powder ay naglagay ako ng 2 kutsarita. Ayan, ganyan sa kalaki. Itong cinnamon stick, 1/4 na kutsaritang paminta, 1/2 na kutsaritang turmeric powder. Ito po yung kutsarita na ginamit ko. Then cloves, optional yung cloves kung gaano kadami ang gusto niyo ilagay. And red chili powder para siya, para umanghang siya. Ayan siya. Then ilalagay natin sila sabay-sabay. Kasi maghahalo-halo din naman sila. Hahalo-haloin din naman natin sila. Lalagay ko na rin yung kamatis. And ilalagay ko na rin yung frozen na coriander leaves at dill leaves. Kasi bakit frozen? Sabi palagi kong sinasabi na frozen po namin sila kasi madali silang masira, para wag naman silang masira. Ayan ang itsura. Then hindi ko na binidyo yung paghalo ko kasi mahirap naman. Nag-iisa ang kamay kong naghahalo. Ayan, hinalo-halo ko lang po siya ha. Straight na nalagay ko yung cube ng tomato paste, hinalo-halo ko na siya. Ayan. Then keep for 2 to 3 minutes. Balikan natin pero mahina lang yung apoy. Very slow. Yan. Napaka-slow na. Para wag masunog. Then balikan natin, lagyan natin ng kaunting tubig. At ito na nga, ayan na ang itsura. Ayan, nakikita nyo kumukulo-kulo with mantika. Lagyan na natin siya ng tubig bago naman siya masunog. Ayan siya. Yung tubig, depende doon sa bigas na nalulutuin. Kasi lalagyan natin siya ng bigas, syempre, diba? Machos nga eh. Okay, curry chicken nga eh. Okay? Hindi curry chicken na walang kanin. I mean, yung So, ayan po ang itsura. Nilagyan ko ng tubig. Ayan. Then, hintayin natin siyang kumulo ng kumulo. Yung chicken broth. At ang chicken broth, ang paglalagay ng chicken broth ay optional, ha? Kung wala kayong chicken broth, okay na rin lang po yung asin. At ito na nga, ayan na ang itsura. After 10 minutes na pinapakuluan ko yung manok, ayan na siya. Ang tubig ay depende sa kung gaano kadaming bigas ang lulutuin. Ako, dahil 3 lang kami, ito siya. 3 gatang, yung gatang ng rice cooker, yun ang pinangsukat ko doon sa sa bigas. Ayan ay 3 kasi 3 lang naman kami. Ayan siya. Bayaan lang natin siyang ganyan hanggang maluto yung kanin. Merong mga tao, baka makakita kayo ng video na inaalis nila yung manok, then nilalagay yung yung kanin. Depende kung gusto niyo, optional po yun. Pero ako, hindi ko inalis yung manok. Ayan lang siya. Okay? At tinikman ko na rin, hindi ko nga pala nailagay sa ingredients, yung asin, maliban doon sa chicken broth kanina na inilagay ko, tinikman ko, kailangan pa ng kaunting asin. Yun, nilagyan ko ng kaunting asin. Okay? Depende doon sa panlasa ninyo. Ayan siya, nilagay ko na yung kanin, yung bigas at hintayin natin siyang maluto. Ito na nga, kanina nilagay ko yung kanin, di ba? Ngayon ko lang siya hahaluin. Ayan siya, yung paano ko nilagay ko yung bigas kanina, ganyan siya. Then, baliktarin lang natin, syempre, para naman yung bigas sa baba ay mapunta sa taas. Ayan. Maski yung ito pang isa.
Balik pa rin natin. Ayan ang itsura niya. That is after 2 minutes. Kaninang nailagay ko yung bigas. After 2 minutes, ito ang itsura niya. Hinalo ko lang siya para umibabaw naman yung nasa ilalim, At ito na siya. After 3 minutes, kanina 2 minutes, ngayon 3 minutes. O, tingnan niyo na. Ito ang finished product. Pero hindi ko pa ngayon. Ito na siya. After 5 minutes, ganyan na po ang itsura. At ito na nga, tayo ay mananandok na. Gutom na ang mga anak. Gusto na nilang kumain. At dahil tatatlo lang kami, tigi-tigi sa kaming parte. Ito ay yung legs. Tingnan nyo naman gaano siya maghihiwa-hiwalay. Ayan. Masya Allah, tabarakallah. Okay. At ito pa ang kanin. Ayan. Andito ang manok. Ayan ang kanin. Isa pa. Dahil gutom na sila. Ayan ang Majbous Bahrain.